Tatlong beses talagang tinanong si Pedro tungkol sa kung iniibig niya ang Panginoon. Sakali lamang na tayo yung nandoon sa katayuan ni Simon Pedro, ano kaya ang magiging tugon natin? Kaya kanina bago pa pumasok dito yung introduction, sinabi ko, kung kayo ang pagbibigay ng pagkakataong sumagot at mamili, alin na ang mas maaluan sa inyo? Yung kayo ay magbigay o kayo ang tatanggap, kayo ang bibigyan? Really? Yung kayo ang magbibigay kaysa kayo ang tatanggap? Okay. Ay, bakit mas kailan kaya ako makakatanggap ng room service? Kapag Pasko at saka kapag birthday mo, inaantay mo, sana may magbigay. Diba? Sana maalala ako ng mga nabigyan ko na. Tama yun, sapagkat nag-aantay ka kahit papano sapagkat alam mong ikaw yung unang gumawa nito. So kahit papano sinasabi mong, sana nung natularan yung paggawa ko ng kabutihan na ako yung unang nagbigay. Ngayon naman siguro, hindi naman kalabisan kapag sabing naghihintay din ako ng taong magbibigay. Kaya yung pangalawang tanong ko, alin ba ang maaluan sa inyo? Yung mahal mo siya? O mahal ka niya? Mahal mo siya o mahal ka niya? Dito sa, mahal mo siya. Taas ang mga mahal ka niya. Talaga naman. So, pag sinabi natin, handa akong magbigay, yung ikaw yung unang nagbigay, yun yung ginawa nyo na. Kayo yung unang nagbigay sa mga mahalin nyo sa buhay. Ang hirap. Kaya kayo nasasaktan. Kaya na tayo nasasaktan kasi tayo yung unang nagmahal. Yung bang hindi umayos, yung mga taong pinag-uukulan mo ng pagmamahal, masakit yun. Kapag nandoon yung talagang hirap ka na dito, yung marami kang diniprive sa sarili mo kasi gusto mo silang mabuhay, masakit yun kapag nalaman mo na, uy, ito lang pala yung grado mo. Sabi naman ng anak, ma, yan lang po yung grado ko, 75. Pasado din naman yan. Aanihin ko naman yung 76, labis-labis na yun. Lalo na yung 80. 75, okay na. Gusto mo sanang ito na lang ba ang inabot ng mga padala ko sa iyo? Kasi, di bali na. Kasi ikaw yung unang nagmahal. Kaya nga, kahit papano yung maalala ka, yung sinasabi, gusto ko rin sanang tumanggap din. Ibig sabihin, gusto mong maalala ka ng, hindi yung naalala ka kasi may pangangailangan sila sa iyo. Naalala ka dahil sa may gusto silang sabihin sa iyo. Pwede ba yung wala? Yung bang kumustahin ka? Kumusta po kayo? Yung ganon. Birthday po ninyo, wala ko kaming maipadalang material. Pero yung prayer na sana mabigyan ka ng Panginoon ng magandang kalusugan. Tunay ngang mas higit pa yan sa ipinadala sa iyong material. Yun yung sinasabi natin na kapag nagmahal ka, hindi po rin sinasabi na naghahangad ka rin kahit papano ng katumbas nito, ng kapalit nito. Ayun yung ipamalas nila sa iba, yung naipamalas mo sa kanila. Minahal ko kayo, kaya sinasabi mo, magmahalan kayo kasi nga ako yung unang masasaktan kapag nababalitaan kong nag-aaway-aaway. Kunti lang padala mo doon, nag-aaway sila kung kanino mapupunta yung malaking bahagi ng pinadala mo. Ima,
Parang yung may nagpamisa. Yung kanyang pamisa ay, sabi niya, magkano ba pamisa dito? $30. Okay. O di naglista din siya ng 30 na kaluluwa. Nagwa $1 ang bawat isa. Kaso po naglagay siya ng 30, 100. Halos umabot na ng 1 oras si Father sa kababasa kasi mahirap din ang basahin yung mga pangalan. Nakasulat parang prescription sa yung nagpa-check up ka, binibigyan ka ng nagbayad ka na, hirap ka pang basahin yung reseta. Tapos sabi, pinag-aaway ang mga kaluluwa kung kanino mapupunta. Oy, ako yung lolo, dapat dito sa 20 na inalay dito, dapat 15 yung sa akin, yung 5 yung maghahatian ninyong lahat ng mga apo. Pero yung intensyon, nandoon yun, nasa puso natin yung intensyon. Hindi siya masusukat ng material na inaalay natin doon. Kaya pag sinasabing, mahal ko siya, kaysa mahal niya ako. Yung una kang nagbigay, nagpamalas ng pagmamahal. Sangga ng sinasabi ng panliligaw, na una talaga yung nanligaw na magpasabing, mahal kita. Mahalin mo rin ako. Sabi ng babae, mag-antay ka. Kasi mura ang palitan ngayon. Diba? And then, doon mo masusukat kung talagang mahal ka kasi handa siya maghintay. Di ba? Kasi itong lahat ay makakamtan basta maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok na. Alam natin yung mga kanta na yun. Kasi sa gitna ng mga pagsubok, doon tayo nasusukat kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kasi siya yung unang nagmahal. Mahal tayo ng Panginoon, kaya handa niyang ialay yung kanyang sarili para sa atin. Kaya yung tinanong siya, 3 beses nga, sabi, Simon, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Simon, yes Lord, alam mong mahal kita. Pues, pakanin mo yung aking mga batang tupa. The 3rd time na sinabi niya, pakanin mo ang aking mga tupa. Meaning to say, yung wala tayong pinipili. Bata, pangalagaan natin tayo magbibigay. Ganun din sa pagtanda, kasi you cannot anymore do. Kaya nga, yung binigyan mo ng pagmamahal, umaasa ka na sa pagtanda mo, doon mo malalasap at masusukat kung minahal ka sa pag-alagaan. Kayo yung second question. Sabi, Simon, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Sabi ni Simon, yes Lord. Yes, alagaan mo ang mga tupa. Hindi lang pakanin, kundi alagaan mo ang mga tupa. So yun yung sinasabi na, siguro, doon sa maliit, hinayaan natin na alagaan natin yung mga mahal natin sa buhay. Kayo yung nagpamalas. Kayo yung nagbihis, nagpakain, nagpaaral sa mga kabataan. Ngayon, yung later on, hindi lamang doon, kundi pangalagaan. Take care. Ibig sabihin, investment ito. Yung mga kabataan pala ninyo ay investment ito. Kayo yung mag-aani dito kapag sila ay lumaki na. Harvest time kapag kayo ay tumanda na. Doon yung malalasap, yung pangatlong tanong na sinasabi, kung mahal mo ba ako? Yes, Lord. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, they are not capable anymore. Kaya nga, sabi na ba, sinasabi ko sa iyo, when you were young, nung mga bata pa tayo, kaya natin pumunta sa mga lugar na gusto nating puntahan. Kaya mong gumawa, magluto ng sarili mo, mabuhay sa sarili mo. Pero hindi na, pagdating ng panahon na ikaw ay matanda na ilipat mo na yung iyong lakas at ang iyong sinasabing kamalayan doon sa mga taong inalagaan mo at minahal mo. Umaasa ka ngayon na sa pagtanda mo, sila ay lilingon sa iyo at
it would be their turn na pangalagaan ka at pakainin ka. Kasi hindi mo na kaya Matanda ka na. Yun ang sinasabi. Kaya nga, ano ba ang gusto mo kung if you invest on something, mag-invest tayo sa pagmamahal. Yung tutubuin natin, yung pagmamahal. Kasi ibabalik yun ng mga mahal mo sa buhay. Sabi, hindi totoo yan, Father. Bakit ako? Nag-alaga ako ng mga anak. Nung paglaki ko ay, ngayon na tumanda na ako, wala na akong lumilipon sa akin. Maaari. Pero yung nga sinasabi, sa paano mo, ano yung klase ng pagpapalaki? Ito ba'y sa pamamagitan ng material lamang? Yun yung kanilang, yun yung investment natin. That's why in the Golden Acres, doon sa last na pinuntahan ko, doon sa bahay ampunan ng mga Golden Harvest, dito ito sa may Santa Rosa, Laguna, na pinuntahan ko, marami nang sumasama ang loob na sinasabi nila na kasi halos hindi ko pa napuan ng lamok at langaw yung anak ko, Father. Bakit ngayon na nandito ako, hindi niya ako madalaw? Baka wala akong trabaho. Nandyan ho, Makati, executive po siya dyan sa Makati. Malapit lang po, isang sakay lang, makikita na niya ako. Namamanglaw ako sa anak ko, Father. Bakit hindi niya ako madalaw? Natalo ako ng asawa niya. Kasi pinapili ako. Pinapili siya ng asawa niya. Ako ba, ng pamilya namin, na pamilya mo o yung nanay mo? Kasi ayaw na siyang kapisan ng kanyang mga in-laws. Kaya, napilitan yung anak niya na ilagak siya sa bahay ampunan. At babayaran ng 40,000 sa Golden Acres. Pangalagaan ng ibang tao, magbabayad siya ng 40,000. Pero yung anak niya ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ng kahit dalawin siya sa kanyang birthday. Masakit. Masakit na pagkatapos mong ibigay yung sarili mo para doon sa mga mahal mo sa buhay. In return, walang bumabalik. But on the other hand, meron nung sinasabi na kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Yun yung i-harvest mo. Kung nagtanim ka ng pagmamahal, malamang na yung aanihin mo ay yung pagmamahal. Kung nagtanim ka ng puot at galit, yun din yung aanihin mo. That's why in one of my interviews doon sa mga anak na hindi man ang dumalaw sa kanilang mga magulang, sinabi nga nila, ako ho, Father, noong laki po ako sa palo ng tatay ko. Kasi nakulog yung tatay. Inaasam niya na dadalawin siya ng anak niya. Walang dalaw. Kasi hindi makondisyon yung anak na dalawin. Kasi, Father, lumaki ako sa palo ng tatay ko. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, sige, bibigay ko yung sarili ko para saktan mo. Mag-antay ka lang kapag may kakayahan na akong labanan ka. Yun yung nabuo, yun yung puhunan, yun na ang kinalalakihan niya. Lumaki siya sa pasakit, sa pasa, sa kung ano pang mga pasakit sa kanya. Nung lumaki na siya at may kakayahan na siya ngayon, hindi siya yung investment, yung ibinabalik niya sa magulang niya. Ganun din kasi puot yung itinanim sa kanyang isipan. Sige, paluin mo ako. Pag-antay ka nang hanggang lumaki ako at kaya na kitang labanan. At ginawa niya, lumaban sa kanyang magulang. Kaya kung minsan, hindi ko rin maiwasan, pasensya na magtanong, anong klaseng investment yung meron tayo? Kasi kung pera, kapag nagkatrabaho sila, babayaran kita. Magkano ginastos mo sa akin? Pera lang ba ito? Hindi ho. Hindi pera yung ginastos na invest ka ng emotion mo dito. Hindi lang kung pera mababayaran. Pero yung sinasabing utang na loob, ang hirap yun. Mga kabataan yung malaki na. Kaya may karapatan yung mga magulang. Wala kang utang na loob. Nasaan yung utang na loob? Na dapat bayaran ng mga kabataan. Yung pagpapakita mo ng kagandahan sa iyong mga magulang. Kaya sabi ko, wala tayo sa posisyon para magtanim ng galit sa mga magulang. Kung during the time, that was the kind of discipline na naranasan natin sa kanila, pues,
Hindi ito yung pagkakataon na an eye for an eye and a tooth for a tooth. Hindi ito. Dapat yung iganti natin sa kanila yung pagmamahal. Kasi yun yung susundan din ng mga anak ninyo. Kasi kapag hindi ito natapos, hindi ito matigil dito, mamanahin at mamanahin ang mga anak ninyo. Ayaw mo magpatawad sa magulang mo dahil sobra kang nasaktan. Nandun ako. Pero huwag mo namang itanong sa mga anak mo later on kung yun din ang gagawin nila sa iyo. Kasi nakitaan ka ng ganon. Hindi ka nga nagpatawad kay Lulo eh. Hindi ka nga nagpatawad kay Lola eh. Galit ka nga eh. Ngayon humihingi ka sa amin na mahalin ka namin. Eh ano yung pinapakita mong halimbawa? Ika nga. Kaya yung hindi na ibigay ng mga magulang natin, suklian natin ang pagmamahal. Nang sa ganun doon pa lang, mabubura na yung sinasabi ng curse o kung meron mang sumpa doon, mawawala na ito at mahalinhan ika nga ng pagmamahal. Yun yung mamanahin ng mga kabataan. So kung meron mang mga pagkakataon, ito yun. Sinasabi natin kung yung mga kumukuha ng education, sinasabi, unlocking of difficulties, yung hirap yung mga kabataan na intindihin, i-unlock mo yung difficulty. Kung may kahirapan sila intindihin itong salita na ito, bigyan mo, babawan mo nang sa ganun makabasa din ang lahat. May pagkakataon pa po tayong i-unlock ito para sa mga kabataan. Yung mga pagkakataon na hindi naging mabuti yung relasyon, magsimula sa atin yung kabalayan. Kaya nga itong ikatlong pagpapakita ng ating Panginoon, nagbigay siya ng kamalayan kay Pedro. Nasabi niya, ako nang una nagmahal, kaya tinatanong kita, mahal mo ba ako? Ibig sabihin, tanong ito ng mga magulang sa kanilang mga anak, mahal niyo ba talaga ako bilang magulang ninyo? Kasi nagtanong ka, kasi ikaw yung unang nagbigay. Mahal kasi hindi ko maramdaman na mahal ninyo ako. Mahal niyo lang ba ako dahil meron akong na ibibigay sa inyo? May pera akong naipapadala sa inyo na ibibigay ko lahat ng pangangailangan ninyo. Kung wala na, hindi niyo ba ako kayang mahalin? Kaya 3 times tinanong sa atin. Yung kamalayan na yun, sana dalhin natin. Sana damdamin natin. Sana i-translate natin mula sa Panginoon, mula kay Pedro, hanggang dito sa atin na tayo mismo yung makonfront ng tanong na ito. Tayo sa atin mismo ipupukol yung tanong, ano yung magiging reaction natin bago pa man mangyari yung mga hindi natin inaasahan. Kaya ang dami, may mga magulang na sinasabi, wala akong pagbibigyan ng mga mana. Gagastuhin kong lahat ng ito kasi wala din naman akong mapapala sa pagbibigyan ko ng mana na ito. Baka hindi nila mapahalagahan. Ngayon pa lang ramdam ko, hindi nga sila marunong magbigay, hindi sila marunong magbalik ng ipinamalas ko sa kanila. Kaya yung unlocking of difficulties is an opportune time for us to check on. Valid na tanong ito. Simulan natin yung magtanong tayo, mahal mo ba ako? Kasi maraming hindi sanay dito. Not used to, yung tatay ko hindi sanay na magsabi ng mahal kita. Wala yun sa bahay namin. But my father is demonstrative. He has his own way of saying sorry kapag nagkamali siya. Marami, hindi lang niya masabi yung salitang sorry, pero yung paraan niya, maraming beses mababasa, talagang mahal ako ng tatay ko. Kasi pinatawad niya ako sa mga pagkukulang ko. Kaya dapat patawarin din natin siya. Yung pagmamahal na ito sana, natin, maisang puso natin. Hindi man natin naranasan ito, hindi sapat na dahilan para ipamalas din natin ito sa kanila. Kasi hindi mapuputol yung kadena. The victim turn victimizer. Ano ngayon ang meron doon? Dahil ba, halimbawa lang ito the victim turn victimizer. Biktima ako ng rape. Sasabihin ko, mangre-rape din ako para makaganti ako. It's not. The chain has to be broken. Kailangan dito, nasuklian ko ng pagmamahal kung ano yung karahasan na pinagdaanan ko. Hindi ito madadaanan ng mga susunod na henerasyon. There must be a cutting of that chain
para hindi ito kumalat. Ika nga, yung virus, kailangan maagapan, magbabakuna ka na para hindi kumalat. Yung sinasabi natin, naranasan natin, hindi tayo minahal. Then, may kakayanan tayo para baguhin ang lahat ng ito. Ikat yung sinasabi nila, curse, magmahal ka. Kahit na alam natin na kung minsan yung supli ng pagmamahal ay hindi nasusuklihan yung gusto nating mangyari. Huwag nating hingin. Kaya nga may mga, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako, kaya mahal mo ako? This is the third and last question. Mahal mo ako, kaya kailangan mo ako? O dahil kailangan mo ako, kaya mahal mo ako? Which of these two na maaliwan sa atin? God has His own way. May mga paraan dito para maipamalas natin sa ating mga inaasahan na magmamahal sa atin, na suklian yung pagmamahal natin sa ayon ng kanilang kakayahan, hindi ayon sa kakayahan ko. Do not love me. No? Do not expect to love you for what you are. I will love you unconditionally ayon sa paraan na alam ko. Hindi ayon sa paraan na gusto mo, kundi ayon sa paraan na alam ko. Mamahalin kita ayon sa paraan na alam ko, hindi sa paraan na gusto mo. Kasi ang pagmamahal, kailanman hindi nadidiktahan. Mahal tayo ng Panginoon sapagkat pinili niya tayo. Yung sukli, pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Lahat po ay magsitayo at wikain natin, sumasampalataya ako sa Diyos.